Ooh. Bulalo, that one. Masarap? Opo. Masarap. Very good. It's ilik, mommy. It's the bane of the bones. You like it with malunggay, some patatas, broccoli. I like broccoli. Finish the Potato. Yung lato na naman si Inday Janelle, ang abisosang YouTuber. Kasi magluluto ako ngayon ng bulalo. Pero yung ginagamit kong bulalo ay walang karne. Yung mga utak ng buto-buto. So ito po yung bulalo. Ayan na. May mga ano na siya, may mga yung ang tawag dyan, yung sa loob ng buto na parang utak. Ayan. So kung malunggay dito, meron din akong sibuyas at lemongrass. Makita mo sa rep, pwede mong ihalo sa bulalo. So, lalagyan natin ng konting broccoli, yung pepper na pula at green na matamis. So, ito po ang gagawin natin sa ating bulalo. Ang tanong ng karamihan, kumakain ba ang mga Turko nito? Yes, kumakain po sila yung utak sa buto-buto. Ang tawag po na dito ay ilik ng mga ilik kimik. Pero dito kasi mayroong nagbebenta ng ready-made na ilik suyo. Yung tubig ng mga buto-buto. So, hindi po kami bumibili noon kasi may chemical kasi madali nga ito masira. So, bumibili kami ng buto-buto sa mga kasap or sa mga butcher na shop na binibilhan namin ng karne. Nagpapareserve kami yan 1 day or 2 days before kasi the next day puputulin nila sa makina yung buto-buto. So, ito na yung nabili namin is almost 2 kilo. So, punong-puno po itong kaldero ng pinakulong ano na yan, tinatawag na buto ng baka. So, ang kasi sobrang dami, nilagay ko siya sa freezer. Nilagay ko siya sa mga box isa-isa. So, ipapakita ko sa inyo yung mga aking mga naka-preserve na buto ng buto-buto. Yan, tubig ng yan sila, ito sila. Ito kasi mga malunggay, arroz caldo. Kasi once na busy pag morning shift po ako, so si Asya galing sa school, yan, nandito sila. Galing sa school si Asa. So, kuha lang sila dyan ng isang part niyan. Tapos, i-melt nila. Baka, convenient po sa kanila dito na ipainit na lang nila yung mga naluto ng arroz caldo, may gulay, may pansit dyan, may sabaw, may munggo. Kasi yan ang gusto ni Asya sa after niya umuwi galing sa pasukan. So, ang gagawin natin ngayon ay buto-buto. So, ng baka. Hindi po ako masyado nahihirapan mamuhay ng Filipino style. Kasi nakakapagluto po ako ng pagkain Pilipino dito at kumakain sila ng pagkain Pilipino. So, hihiwain na natin yung mga lamas.
Lagi nyo lang talaga tatandaan pag nandito kayo, bago kayong dating, magluto kayo ng pagkaing Pilipino. Dahil ang mga Turko, hindi po talaga nila magugustuhan ang pagkain natin sa umpisa. So kung palagi kang nagluluto at nagluluto ng pagkain natin, mafo-force din yan silang matikman at magustuhan yung ating pagkain. Kasi iba po ang panglasa nila sa pagkain natin. Kasi yung pagkain natin, usually wala pong ingredients yan dito. Kaya kung nakakatikim po sila niyan, ay talagang 99% hindi nila magugustuhan. Pero pag nasanay na sila, magugustuhan nila yan. Lalo na po yung mga sinigang ko, pansit, adobo, yung aking mga gulay-gulay na pinanghahalo-halo dyan, usually mga bulalo, yan nagugustuhan talaga ng mga Turko. Kasi, syempre, wala akong ginawa kundi magluto ng magluto dyan. Wala silang choice kundi kainin yung aking niluto. Ooh. Bulalo, that one. Masarap? Opo. Masarap. Very good. It's ilik, mommy. It's the bane of the bones. You like it with malunggay, some patatas, broccoli. I like broccoli. Finish the Potato. Ganun lang, sanayin nyo ang kanilang panglasa. Kasi parang sila din, nung maliit sila, dahan-dahan na sinasanay sila sa pagkain nila. So, habang kayo nandito, kung kayo po kayo may ingredients ng mga pagkain natin, magluto kayo. Kung ayaw nilang kumain, edi wag kainin mo. So, force yan silang tikman yung luto ninyo at sa huli magugustuhan nila. Kaya si Asya nasanay talaga sa pagkaing Pilipino. Kaya kung may bagoong yan or bagoong alamang, gugustuhin niya yan ng ulam in compare mo kisa sa karne ng manok at baka. Pero ang bulalo, ang pinaka-paborito niya talaga, lalo na yung utak ng mga buto-buto. Kasi sinanay ko siya ng 5 months to 6 months pa lang. Lahat po ng pagkain niya, yung sabaw po ay sabaw ng bulalo. Kasi aside dito na mura, minsan hinihingi pa yung mga buto-buto, masustansya. Guys, sana may natutunan kayo talaga ha. Technique lang, magluto kayo ng pagkain natin. Ilagay mo sa lamesa, talagang minsan may araw, bukas at sa future ay matitikman nila at itatry nila ang inyong niluto. Sana po may natutunan kayo sa videong ito. Hindi po natin sila i-force na pakainin ng pagkain natin. I-try lang nilang tikman. So kung always kang nagluluto, ay baka magugustuhan din nila ang pagkain natin. Kasi minsan, pag uwi tayo sa Pilipinas, mahihirapan kang pakainin sila ng pagkain natin kung sanay na sanay yung anak mo at asamo sa pagkain Turko. See you next week for our next video. Bye-bye! Sa lahat ng mga nanood ng videong ito, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay? Thank you so much!